Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Rosaline. Panatiko ng programa ninyo. Nasa 45 anyos na ako ngayon at taga Valenzuela. Naisip kong sumulat sa inyong programa upang ibahagi ang kwento ng aking pinakamamahal na pamilya. Solong anak lamang ako ng aking mga magulang. Namatay ang tatay ko noong 14 anyos pa lamang ako. Simula noon, mag-isa na lang akong pinalaki at itinaguyod ng aking nanay Auring. Nakapag-aral naman ako, pero sobrang hirap makahanap ng magandang trabaho nung araw. Mabait, ngunit minsan ay istrikta ang nanay ko. May pagkataklesa pero makatuwira naman. Lumaki ako ng maayos pero hindi perpekto. May mga pagkakamali akong nagawa. Mga pagkakamali kung saan marami akong natutunan. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon na ulitin ng nakaraan, babaguhin ko ang mga desisyon ko sa buhay. Isa na roon ay ang nagmahal ako ng maling tao. Nagtatrabaho ako noon sa isang malaking panaderya at nagkaroon ako ng ipinagbabawal na ugnayan sa amo ko na si Marshall. Mabait naman si Marshall, mahilig magbiro at gwapo. Kasundo niya ang mga trabahador niya dahil magaling siyang makisama. Pero kami lang talaga ang naging malapit sa isa't isa. Marshall! Oh, Rosaline, ba't ngayon mo lang pumasok? Tsaka bakit Marshall ang tawag mo sa akin? Mamaya may makarinig sa'yo tapos kung ano pang isipin tungkol sa atin. Akala ko ba ayos lang sa'yo na tawagin kita sa pangalan mo? Bakit parang namumutla ka dyan? Hindi Kung ano-ano na lang sinasabi mo eh. Baka nakakalimutan mo kung sino pa rin ang amo sa atin. Hindi ko nakakalimutan yun. Kung ganon, sagutin mo ang tanong ko. Bakit ngayon ka lang pumasok, Aber? Ang daming trabaho kanina. Inaasahan kita ngayong araw. Absent ka rin kahapon. Tapos nung nakaraan naman, para kang lutang. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Absent ako kahapon kasi pumunta ako sa doktor. Bakit? May sakit ka ba? Wala. Bakit ka pumunta sa doktor? Rosaline, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, ha? Mabuti pa diretsuhin mo na lang ako. Marshall, Oh, buntis ako. ano? Hindi rin ako makapaniwala kaya nga nagpa-doktor na ako. Ayun, kumpirmado. Buntis nga ako. Marshall, magkakaanak na tayo. Mahimik ka nga muna. Buti pa, doon tayo sa stock room. Doon tayo mag-usap. Hindi. Rosaline, hindi pwede to. Ba't ka ba nagkakaganyan, Marshall? Uy, kausapin mo naman ako ng maayos. Ano na bang plano mo? Huwag mong sabihin wala hindi ko habang buhay may itatago tong pagbubuntis ko. Pwede ba kumalma ka lang? Pakisipin ng mga taong makakarinig dito, nag-aaway tayo eh. Paano ako kakalma? Ganyan ang nakikita kong reaksyon sa mukha mo. Siyempre nabigla ako. Ano ka ba? Hindi ko inaasahan na sasabihin mo sa akin ang bagay na yan. Alin? Itong pagbubuntis ko, hindi ko naman to kontrolado. Tsaka, di ba nangako ka sa akin na mag-iingat ka? Pero, bakit nangyari pa rin to? Hindi ko alam. Basta dapat walang makaalam ng pagbubuntis mo, ha? May asawa akong tao.
At lagot ako pag nalaman niya na pumatol ako sa tindera ko ng mga tinapay. Kaya nga tinatanong kita kung anong plano mo. Wala. Ano? Wala akong plano. Alam mo kung ano magandang gawin. Itigil na natin to. Huwag ka nang pumasok, umalis ka na. Teka, anong wag na akong pumasok? Sandali, asan ba yung wallet ko? Ha, kunin mo. Sandali, aanhin ko yung mga pera na yan. Kunin mo lahat ng laman ng wallet ko. Huling sweldo mo na yan. Anong pinagsasabi mo? Gusto ko nang tapusin ang anumang namamagitan sa atin. Maling-mali kasi na nagkaroon tayo ng relasyon. Napagtanto ko na mahal ko pa pala ang asawa ko. Nadala lang ako ng pangungulila sa kanya nitong mga nakaraang araw pero hindi ibig sabihin nun pinagpalit ko na siya sa iba. Lalo na sa katulad mo. Ang galing mo rin no? Hindi mo lang ininsulto ang trabaho ko, nilait mo pang pagkatao ko. Ang kapal din ng pagmumukha mo. Matapos mong magpakasasa sa katawan ko at buntisin ako bigla-bigla nilang mababahag ang buntot mo sa responsibilidad. Wala ka pala Tsaka ano bang tingin mo sa akin bayarang babae? Kung hindi mo lang din tutuparin ang mga pinangako mo noon sa akin na hihiwalayan mo ang asawa mo at magsasama tayo, tama nga na tapusin na natin tong lahat. Sige na, kunin mo na itong pera. Makakatulong sa ito. Ayoko! Kayang-kaya kong buhayin ang anak ko nang wala ang tulong mo. Anak ko! Marshal, narinig mo yon? Anak ko lang! Simula sa araw na to, wala ka ng karapatan sa batang pinagbubuntis ko. Ano bang nangyayari sa'yo, Nak? Bakit ka umiiyak? Kinakabahan ako sa'yo Nay, patawarin niyo po ako. Patawarin saan? Bakit kita patatawarin? Ano bang kasalanan mo, ha? Kasi Nay, Ano nga yun, Rosaline? buntis po ako. Buntis ka? Opo, Nay. Oo, ano naman? Nasa tamang edad ka na para magbuntis, kaya bakit humihingi ka pa ng tawad sa akin? 25 anyos ka na, anak. Ako nga nung araw 20 anyos lang nung pinagbuntis at pinanganak kita. Biyaya ang mga bata. Saka matagal na akong nagsasabi sa'yo na gusto ko nang magkaapo, hindi ba? Para sakto lang din sa edad ko na makita at maaalagaan pa sila. Normal lang na magbuntis ka dahil may nobyo ka naman. Si Marshall, tama? Nasabi mo na ba sa kanya? Alam na po niya, Nay. Buti pa papuntahin mo rito sa bahay natin. Maghahanda ako ng kaunting salo-salo natin bilang pagdiriwang na magkakaanak ka na, anak. Saka para mapag-usapan na rin natin kung anong plano ninyo. Kung magpapakasal na ba kayo o pagkapanganak mo na lang. Alam mo namang walang kaso sa akin kung alin doon sa dalawa ang unahin ninyo, di ba? Uso naman na ngayon ang pagsasama kahit hindi kasal. Ang mahalaga, meron kayong anak. Nay, wala po kaming plano ni Marshall. Ha? Anong walang plano? Anong walang plano ang pinagsasasabi mo dyan? Mag-isa ko pong palalakihin ang anak namin. Kasi hiwalay na kami. Bakit kayo naghiwalay? May pinag-awayan ba kayo? Baka naman pwedeng maayos pa, nak. Sabihin mo sa akin kung ano yon para mapayuhan ko kayo. Hindi na po maaayos. Pumayag na rin po ako na tapusin na yung namamagitan sa amin. Ano? Bakit? Kasi bawal yung pag-ibig namin, Nay. Sa una pa lang, malaki ng kasalanan ng relasyon namin ni Marshall kasi may asawa na po siya. Diyos ko, pumatol ka sa may asawa, Rosaline! Patawarin niyo po ako, Nay. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ay naku, paano mo naman nagawa yun, ha? Pumayag kang maging kabit ng Marshall na yon? Alam ko po, nagkamali ako. Masyado lang po ako nadala ng damdamin ko, Nay. Hindi na po ako nakapag-isip ng tama. Ay, buti naman alam mo. Ay, Diyos ko, Rosaline. Labutan ka nga sa pinaggagawa mo.
Malaking kasalanan sa mata ng Diyos at batas ng tao ang pakikiapid sa may asawa. O tapos ngayon ano? Nagbunga pa ng sanggol ang kasalanan ninyo? Ay, nakakahiya kayo! Diyos ko, mahabaging langit! Ang anak na inalagaan ko at pinalaki ng maayos, pumatol sa may asawa! Ewan ko ba sa'yo, Rosalie? Puro kadamdamin, hindi mo ginagamit yung utak mo! Nay, patawarin niyo po ako. Nangako po ako. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Hindi ko siya papabayaan, Nay. Bubuhayin ko siya. Kahit ako lang mag-isa. Tony, alam ko naman ang aking pagkakasala. Natukso ako at pumatol sa may asawa. Nangibabaw ang aking damdamin at hindi na ako nakapag-isip ng tama. Kaya naman nagawa ko ang nakakahiyang bagay na yun. Subalit hindi ako masamang tao at ayoko nang dagdagan ang pagkakamali ko sa pamamagitan ng isa pang pagkakamali. Kahit mahirap at hindi ko alam ang gagawin, tinapangan at tinatagan ko ang aking loob upang ipagpatuloy ang aking pagbubuntis. Tony, naghanap agad ako ng mapapasukan at nagtrabaho ng mabuti upang makaipon ng pera para sa mga pangangailangan namin. Nung isinilang ko na ang aking anak, ay pinangalanan ko siyang Clarissa. Pinangako ko sa kanya na pakamamahalin ko siya, aalagaan at itataguyod sa abot ng aking makakaya. Sa awa ng Diyos, mabilis na lumipas sa mga taon, lumaking maganda at mabait na bata ang aking si Clarissa. Siya, bayaran nyo na lang po yung kalahati sa utang natin. Tapos sabihin nyo po, sa susunod na sahuran na lang po yung kalahati. Oh, sige. Pero nak, ikaw naman ang nawala ng pera dyan. Kaya ko naman pong sarili ko, Nay. Pwede naman akong gumising ng maaga para maglakad papasok sa trabaho. Tsaka para makapag-ehersisyo na rin ako, di ba? Ang kinalulungkot ko lang po habang tumatagal, imbes na makaluwag tayo mas madalas na po tayong kapusin. Hindi naman po sa nagrereklamo. Pero napapaisip lang po ako. Ano namang naiisip mo? Na hindi ko po kayang itaguyod mag-isa si Clarissa. Pati na yung pag-aaral niya. Kapag ganito lang kaliit ang sahod ko. Habang lumalaki ang anak ko lumalaki rin po ang mga gastusin ko sa kanya. Bakit kaya hindi mo na lang ilipat sa pampublikong paaralan si Clarissa, anak? Total, magi-grade 1 pa lang naman siya, di ba? Doon mo na lang sa eskwelahan sa bayan papasukin ng apo ko. Karamihan naman sa mga bata rito sa atin doon nag-aaral. Para hindi mo na problemahin ang matrikula. Bale, uniforme na lang ang gagastusin mo kung sakali. Para naman mabawas-bawasan ang gastos mo, lalo na't ikaw na ang may sabi na mas madalas kang kapusin kaysa makaluwag-luwag. Nay, ayoko po. Hindi naman sa wala akong tiwala sa klase ng pagtuturo sa mga pampublikong paaralan. Doon din naman ako nakapagtapos Pero napakarami na pong bata ang nag-aaral doon. Siksika ng mga bata sa iisang classroom kaya may iba, hindi natututukan ng mga guro. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na sa pribadong paaralan ko pag-aaralin si Clarissa. At kahit mahirapan ako, igagapang ko talaga yun. Tsaka wala na nga pong tatay ang anak ko. Kaya kailangan maibigay ko sa kanya lahat ng magagandang bagay na pwede kong ibigay. Ayokong maramdaman niya na maliit siyang klase ng tao dahil lang sa mga bagay na hindi niya kontrolado. Gusto ko siyang bigyan ng maganda at maginhawang buhay, Nay. Naiintindihan kita, anak. Kaya nga lang, isipin mo rin muna kung
kaya mo ba na pangatawanan yung mga gusto mong mangyari? Alam ko pong sa estado ko ngayon, mahirap talaga. Pero, Nay, ang totoo niyan, matagal ko na pong pinag-iisipan to eh. Meron po akong gustong gawin para kay Clarissa. Ano naman yun? Nay, gusto ko pong magtrabaho sa ibang bansa. May kaibigan po kasi ako na nagyayaya sa akin pumunta sa Taiwan para mag-factory worker. Maganda po yung pasweldo, Nay. Sa katunayan, ilang taon na doon nagtatrabaho yung tiyahin niya. Tapos pinapasunod na siya doon kasi hiring yung kumpanya nila. Ha? Legal ba naman yan? Opo, meron silang inaplayan na agency. Katulad nung sa tiyahin niya, tutulungan ako ng kaibigan ko sa pag-aasikaso ng mga papeles para sigurado na matanggap kami. Sigurado ka na ba dyan? Maliit pa yung anak mo, Rosaline. Tsaka ko hahanap-hanapin ka niya. Alam ko po, pero kung hindi ko po yun gagawin, hindi ko matutupad ang mga pangarap ko para sa anak ko. Opo, mahirap mapalayo sa kanya lalo na maliit pa siya. Pero nakahanda po akong tiisin ang hirap kapalit ng maganda at maginhawang kinabukasan para sa anak ko. Clarissa? Nak? Tulog ka na? Hindi pa po, hinihintay ko po kayo. Sorry anak ha, natagalan si mama. Ayan, nandito na ako. Tatabihan na kita para makatulog ka na. Ha? Yakap po kita, Ma. Sige nga anak. I love you, Mama. I love you rin anak. Tulog ka na ha. May pasok ka pa bukas eh. Apa, Ang laki-laki mo na anak. Pero kailan lang buhat-buhat pa kita at hinihele. Hindi ako makapaniwala na 5 taon nang nakakalipas simula nung dumating ka sa buhay ko. Alam mo ba anak? Sa lahat ng maling nagawa ni Mama, ikaw lang ang nag-iisang tama. Mahal na mahal kita, Clarissa. Wala akong ibang gusto kundi lumaki ka bilang mabuting bata. May galang sa mga nakakatanda sa'yo, lalo na sa amin ng lola mo. May takot sa Diyos at may respeto. Ang ganda-ganda talaga ng anak ko. Yang ilong mo, namana mo sa akin. maganda po kasi Mama ko. Akala ko ba matutulog ka na, ha? Opo, nagising lang po ako. Maingay ba si Mama? Hindi naman po. Sorry nak ha. Hindi ko lang mapigilan na sabihin sa'yo lahat ng mga magagandang bagay na yon. Pero yung iba hindi ko po maintindihan, Ma. Ayos lang. Hindi mo na kailangan maintindihan si Mama. Basta, pangako ko sa'yo na walang hindi kayang gawin at isakripisyo si Mama. Mabigyan lang kita ng magandang kinabukasan. Gusto ko matupad mo mga pangarap ko sa'yo, nak. Gusto ko makapag-aral ka at makapagtapos sa magandang eskwelahan. Gusto ko magkaroon ng ipon para sa'yo na makukuha mo pag nasa tamang edad ka na. Para hindi ka na mahirapan pag nagsimula ka na sa buhay. Marami pang pangarap para sa'yo si Mama. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Tony, marami akong mga pangarap para kay Clarissa. Subalit alam kong hindi ko maibibigay kung mananatili ako sa Pilipinas at magtitiis sa kakarampot kong sweldo. Kaya nga nung nagkaroon ng oportunidad na mag-apply para makapagtrabaho sa ibang bansa, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad na sinunggaban yon. Ginawa ko ang mga kailangan gawin. Medyo nahirapan nga lang ako dahil nakailang subok ako sa pag-a-apply, saka ako sinuwerteng matanggap. Napunta ako sa Taiwan bilang factory worker. Mahirap mapalayo sa pamilya,
kay nanay, lalo na sa anak ko. Hindi naging madali ang lahat nung naging OFW ako. Mas marami ang mga gabi na umiiyak ako dahil sobra akong nangungulila sa aking anak. Pero wala naman akong magawa. Ayokong umuwi sa Pilipinas at magsimula muli ng walang katiyakan. Kaya tiniis ko na lang ang kalungkutan at sinipagan ang pagtatrabaho. Inspirasyon ko si Clarissa na hindi siya dapat matulad sa akin na hindi na natupad ang mga pangarap sa buhay. Tony, nakakausap ko naman ang anak ko sa telepono. Pero hindi rin yun madalas dahil abala ako sa trabaho. Dagdagan pa ng pagod na walang paglugaran, kaya naman nakakatulugan ko na minsan ang usapan namin. Habang lumalaki ang anak ko at habang tumatagal ako sa ibang bansa, aaminin kong ramdam ko ang paglamlam ng relasyon namin bilang mag-ina. Hindi na nagkukuwento si Clarice na mga nangyayari sa kanya sa eskwelahan dahil hindi ko rin naman daw yun maiintindihan. May pagkakataong isang tanong, isang sagot na lang siya sa akin. Sinubukan kong intindihin dahil hindi ko rin naman alam ang buhay nila sa Pilipinas. Isa pa, sa loob ng higit 1 dekada, 1 beses lang ako nakauwi sa amin buhat ng mga ibang bansa ako. Pero makalipas ang 12 taon, nagdesisyon akong manatili na sa Pilipinas para makasama ang aking pamilya. Malaki ang pasasalamat ko kay nanay dahil siya ang tumayong magulang ni Clarissa nung wala ako. Minahal at inilagaan niya si Clarissa at itinuring na parang tunay na anak. Clarissa! Nak! Halika na rito sa hapag, nakahain na ang almusal. Bilis na, kumain ka na, baka mahuli ka pa sa klase ninyo. Opo, ma. Papunta na po. Maupo ka na dyan at magsimula ka ng kumain. Opo. Ito, plato. Yan, kunin mo. Ano pong gagawin ko rito? Tsaka bakit po may kanin, itlog at hotdog sa almusal? Ha? Bakit hindi ka ba kumakain yan? Hindi po eh. Anong kinakain mo sa almusal? Tinapay lang po. Nagpapandesal lang kami ni Lola tapos pinapalamanan lang namin. Tsaka may baon na naman po akong kanin sa tanghalian eh. Hindi po ako sanay kumain ng kanin sa umaga. Ganun ba? Sinanay talaga. Bakit kasi sinanay ka na ganyan? Tinapay lang ang kinakain sa almusal. Kaya mabilis kang gutumin sa klase ninyo eh. Dapat anak, kanin ang kinakain mo para mabilis ka ring tumaba. Tignan mo nga yung katawan mo. Ang payat-payat mo para kang tingting. Tsaka sayang naman yung mga niluto ko kung kami lang ni nanay ang kakain yan, di ba? Kumain ka na dyan. Bakit ang lakas ng boses mo, Rosaline? Diyan na po pala kayo. Oo. Andun pa lang ako sa banyo. Dinig na dinig ko na. Saka bakit mo pinagagalitan ang apo ko, ha? Hindi ko po pinagagalitan si Clarissa. Pinagsasabihan ko lang siya tungkol sa pagkain ng tama. Lalo na nagluto ko ng almusal pero ayaw daw niya kasi hindi daw siya sanay kumain ng kanin sa umaga. Sayang naman po yung sinangag na kanin. May hotdog pa. Itlog. Ay, Diyos ko, Rosaline. Bakit mo pinakakain ng itlog ang apo ko? Plano mo ba siyang patayin, ha? Patayin? Saan po nanggagaling yan? Allergic sa itlog si Clarissa. Nakalimutan mo na ba? Po? Ay, sa tagal mo sa ibang bansa, malamang nawala na sa isip mo ang bagay na yan. Kaya alisin mo nga yan sa hapag. Baka makain pa yan ang apo ko eh. Ay, Diyos, may ka talagang babae ka. Paano mo nakalimutan ang bagay na yon, ha?
Gusto mo yatang tubuan ng kati-kati sa katawan tapos mahirapan sa paghinga po ko eh. Hindi naman po sa ganon, Nay. Nakalimutan ko lang po talaga na allergic si Clarissa sa itlog. Kaya nga ilayo mo sa kanya yung bagay na yan. Saka bakit ang dami-dami mong hinain? Hindi kami nagkakanin sa umaga. Masyadong mabigat sa tiyan at nakakaanto kaya hanggat maaari, yung magagaan lang ang kinakain namin. Hindi ko naman po alam. Tsaka bakit kasi sinanay niyo si Clarissa na ganun lang ang kinakain sa umaga? Hindi ka ba nakinig sa sinabi ko? Saka, bakit ba ganyan ang tono mo, ha? Para namang nagrabyado at pinabayaan ko si Clarissa. Kita mo namang lumaki ng maayos yung anak mo. Ay, naku. Ewan ko ba naman sa'yo? Sana kasi bago ka nang alam dito sa kusina at nagmarunong, nagtanong ka muna sa akin. Masarap ba, anak? Ako nagluto ng ulam. Paborito mo yung adobo, di ba? Opo, masarap naman po. Mabuti naman. Tinanong ko na si nanay kung ano yung mga ulam na gusto mo para yun ang mailuto ko. Kain ka lang ng kain, ha? Damihan mo kasi hindi ka naman kumakain sa almusal, di ba? Opo, ma. Nak, Sabado naman bukas. Wala kang pasok, no? Wala naman po. Bakit po? Naisip ko kasi lumabas kaya tayo. Kasama si nanay. Ay, sakto. Nay, alis tayo bukas. Sama kayo, ha? Ha? Saan naman tayo pupunta? Sa mall. Gusto ko po kasi sanang bilhan si Clarissa ng mga bagong damit at sapatos. Alam niyo na, para may magamit siya sa... May nagagamit pa naman si Clarissa, ha? Marami pa siyang damit tsaka sapatos. Bago pa yung mga yon. Padala mo pa yun nung nasa Taiwan ka pa. Hindi ba, Apo? Opo. Hindi ko pa nga po nasusuot yung ibang damit doon, May. Tsaka yung mga sapatos din, marami pa akong hindi nagagamit. Pwede naman nating dagdagan para marami kang pagpipilian, di ba? Bakit pa? Ilan ba ang paa ng anak mo para bilhan mo ng sangkatutak na sapatos? Syempre, maraming mga bagong labas ngayon, Nay. Yung mga uso. Tsaka, para makapili si Clarissa ng talagang gusto niya. Gastos lang yun. Kita mo ng kontento na yung anak mo sa kung anong meron siya eh. Tinignan ko rin yung mga damit mo sa cabinet, anak. Parang kailangan mo na talaga ng mga bago eh. Yung ibang pantalon mo, kupas na. Tsaka dapat, meron kang mga magagandang blouse, pang-alis, mga bestita. At tsaka yung mga... Pwede ba, Rosaline? Punong-puno na nga yung cabinet ng anak mo. Balak mo pang dagdagan yung mga damit niya? Nay, bakit ba palagi nyo na lang akong kinokontra? Anong kinokontra? Lahat na lang kasi ng sabihin ko, lagi kayong may sagot eh. Gusto ko lang naman bilhan ng anak ko ng mga kailangan niya. Pero pinipigilan niyo ako. Hindi kaya. Sinasabi ko lang sa'yo yung totoo. Ayaw mo ba nun? Hindi ka na mapapagastos. Saka, hindi na rin sisikip yung kwarto ng anak mo sa tambak ng mga damit at sapatos na hindi naman niya nagagamit at nasusuot. Palibhasa. Gusto mo lang gamitin yung pera mo eh. Iniisip mo sigurong makakabawi ka sa pagbili lang ng kung ano-ano. Nay, ano ba yung sinasabi Tama ninyo? po si Lola, ma. Huwag niyo na po akong bilhan kasi may nagagamit pa naman po ako eh. Di ko naman po kailangan ng mga bagong damit o sapatos na yan. Tsaka, hindi rin naman po kasi ako mahilig sa mga ganun. Oh, kita mo na. Ang hirap sa'yo, dinadaan mo sa mga ganyan ng anak mo eh. Huwag mo siyang sanayin sa mga material na bagay dahil hindi ko siya pinalaking ganon, Rosaline. Tony, nung umuwi ako sa bahay namin, masasabi ko na hindi naging mainit ang pagtanggap ni Clarissa sa akin. Para akong estranghero sa kanya. Bagamat niyakap niya ako, hindi ko naramdaman na masaya siya na makita ako sa personal. Aaminin kong nalungkot ako. Subalit sinabi ni nanay na baka naninibago lamang ang anak ko. Bata pa kasi siya nung iwanan ko at dalaga na nung tumigil ako sa pagtatrabaho. Kaya nga inunawa ko ang anak ko
at binigyan siya ng pagkakataon na masanay sa aking presensya. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko hindi ko lubusang kilala ang aking anak. Marami akong bagay na hindi nalalaman sa kanya na mas alam pa ng nanay ko. Labis ko yung ikinalulungkot. Lalo na ipinararamdam sa akin ni Clarissa na hindi siya panatag na naroon na sa tabi niya ang kanyang tunay na ina. Anong ginagawa mo, Rosaline? Para ba sa'yo yung tinapay na pinalalamanan mo? Hindi po, Nay. Para po kay Clarissa. Nabanggit niya kasi kanina na magre-review daw siya para sa exam nila bukas. Naisip ko na baka gutumin siya, kaya plano ko sanang dalhan itong tinapay na may palaman. Sige. Baka nga gutumin siya. Kayo, Nay. Gusto niyo po ba ipagpalaman ko rin kayo ng tinapay? Nako, hindi na. Baka hindi pa ako matunawan. Alam mo namang matanda na ako. Mahina na yung panunaw ko. Saka nagising lang naman ako kasi nauuhaw ako eh. Sige na. Puntahan mo na dun yung apo ko at dalhan mo na ng makakain. Sige, Nay. Sino yan? Nak, si Mama to. May dala kong pagkain. Naisip ko baka nagugutom ka na kasi kanina ka pa nagre-review eh. Tama na muna yan. Mamaya mo na lang ituloy. Kain ka na muna, ha? Salamat po, Ma. Ang sipag-sipag mo pala talagang mag-aral, anak. Biruin mo yun? Inaabot ka ng 11:00 ng gabi sa pagre-review? Minsan nga po hanggang 1:00 pa ng madaling araw, lalo na pag sabay-sabay yung mga subject namin na may exam eh. Ganun ba? Nakakabilib naman ang sipag mo, anak. Pero hindi ka ba inaantok niyan sa klase kasi kulang ka na sa tulog? Inaantok po pero tinitiis ko na lang tsaka bumabawi na lang ako ng pahinga pagkatapos ng exams. Tama yun. Anak, may itatanong lang si Mama, ha? Ano po yun? Anong plano mong kurso sa kolehiyo? Malapit ka na kasi mag-college, di ba? Baka lang may naiisip ka na gusto mong kunin. Meron na nga po, kaso Kaso ano? kay lola ko pa lang po nababanggit. Pwede mo namang sabihin din sa akin para alam ko rin. Tsaka, mama mo naman ako, anak eh. Opo. Gusto ko po sanang kumuha ng nursing. Ha? Nursing talaga, anak? Opo, pangarap ko po kasing maging nurse. Ganun ba? Bakit naman yun ang gusto mo, anak? Mukhang maganda po kasing career yon para sa akin. Kung papala rin, gusto ko po magtrabaho sa ibang bansa. At mas mapapadali po yun kung in-demand yung trabaho ko. In demand pa ba ang mga nurse sa ibang bansa ngayon? Ang alam ko po, oo eh. In-demand yung mga nurse kahit saan, Ma. Dito sa atin, oo. Pero sa ibang bansa, hindi ako sigurado, ha? Paano nyo naman po nasabi? Alam niyo po ba yung sitwasyon sa ibang bansa? May nagkwento po ba sa inyo? Clarissa, yung damit na pinalaban mo sa akin, yung kinula ko, bukas ko nalalabhan, ha? Sige po, La. Bakit ganyan ang itsura ninyo? Parang seryoso nyo naman ata. May problema ba? Hindi, wala naman pong problema, Nay. Pinag-uusapan lang namin ni Clarissa yung plano niyang kurso. Yung kukuhanin niya para sa kolehiyo. Nasabi na ba sa'yo ng apo ko na gusto niyang mag-nurse? Opo, kaso, anak, Clarissa, hindi ba pwedeng iba na lang? Yung in-demand sa panahon natin ngayon, katulad ng mga kurso na may kinalaman sa computer. Pero Ma, gusto ko po kasi talaga sanang makapag-abroad. Ando na tayo, pero marami na kasing nurse sa ibang bansa, anak. Lalo na sa Amerika. Hindi na rin naman na ganun kapatok ang kurso na yan kasi marami ng nurse ngayon, anak. Marami nga akong kakilala dyan na kumuha nga ng nursing. Pero ngayon, iba naman ang trabaho. Anong ibig mong sabihin? Na matutulad si Clarissa sa mga kakilala mong yon? Hindi po, Nay. Pero ang akin lang,
Maganda na yung kukuning kurso ni Clarissa, nakalinya sa magiging trabaho niya pag nakapagtapos na siya. Tsaka para hindi naman po sayang yung pera na pangmatrikula niya, di ba? Sa gusto nga ng anak mong mag-nurse. Alam nga namang pilitin mo siyang kumuha ng kurso na hindi naman niya gusto. Paano kung mahirapan siya? Kasi nga wala nga sa puso niya yung pinag-aaralan niya. Gusto mong makatipid, oo. Parang mas mapapamahal ka pag pinilit mo yung gusto mo para sa apo ko. Kung ano ang gusto na kurso ni Clarissa, yun ang dapat kunin niya. Nay, mawalang galang na po. Pero baka nakakalimutan nyo na ako ang nanay ni Clarissa. Ako rin po ang nagpapaaral sa kanya. Kaya natural, may karapatan po akong magsabi ng opinyon ko. Ando na nga tayo sa ikaw ang nanay niya. Ikaw ang nagluwal kay Clarissa. Oo, alam ko naman yun. Pero may karapatan din ako na magsalita dahil ako ang higit na nakakakilala sa apo ko. Sa akin siya lumaki. Sa akin siya nagsasabi ng mga pangarap niya, ng mga nararamdaman niya kasi hindi naman niya magawa yun sa'yo dahil nasa malayo ka nung araw. Kaya wag mo akong pagsalitaan ng ganyan at pagmalakihan na akala mo hindi ko pinalaki tong anak mo nung wala ka, Rosalyn. Ma, Lola, wag na po kayo mag-away. Ito kasing nanay mo, apo Masyadong matalas ang dila. Akala mo kung sino porket siya ang nagpapasok ng pera sa pamamahay natin. Nay, may problema ba kayo sa akin? Wala akong problema sa'yo. Pero ayoko lang yung ganyang ugali mo na wagas kung makialam lalo na sa anak mo. Alam ko na anak mo si Clarissa. Pero ako ang nagpalaki sa kanya. Kaya mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Tony, hindi ko inasahan na magkakaroon kami ni nanay ng matinding pagtatalo dahil lamang sa kurso na gustong kuhanin ng anak ko. Pero ang mas ikinagulat ko ay yung tila ba nakipagtagisan siya ng karapatan bilang siya ang nagpalaki sa anak ko laban sa akin na siyang tunay na ina. Pakiramdam ko na walan ako ng boses nung gabing yun at ipinaramdam yun sa akin ng dalawang tao na mahalaga sa buhay ko. Sa kabilang banda, ayoko namang magkaroon kami ng malalim na hidwaan ni nanay. Ayoko ring maramdaman ni Clarissa na itinuturing kong kakumpetensya sa atensyon at pagmamahal ang sarili kong ina. Kaya pinalagpas ko na lamang ang nangyari at nagpatuloy ako sa pakikipaglapit sa aking anak. Wala akong ibang gusto kundi makuha ang loob ni Clarissa. Kailangan ko lamang sigurong habaan ang aking pasensya, singhaba ng tagal ng paghihintay ni Clarissa sa aking pagbabalik. Tony, hindi naging madali na pakisamahan si Clarissa dahil mas malapit siya sa nanay ko. Kay nanay siya madalas nagsasabi at nagkukwento ng mga nangyari sa kanya sa eskwelahan. Masaya naman ako na malapit sila sa isa't isa dahil maglola sila. Pero may mga pagkakataon na naiitsipwera nila ako. Lalo na kapag sila na lamang dalawa ang nag-uusap sa hapagkainan. Minsan pa nga, bigla silang titigil na mag-usap kapag napansin nila na palapit na ako sa kanila. Meron silang mga biro o mga kwento na sila lamang ang nagkakaintindihan. Lumalabas sila nang hindi ko nalalaman. May mga ginagawa din si Clarissa na kay nanay lang ipinagpapaalam at hindi nababanggit sa akin. At kahit buwan na ang lumipas, tila hindi nagkakaroon ng pagbabago sa aming tatlo. Umabot pa nga sa punto na nawalan na ako ng pag-asa na magiging maayos ang relasyon namin ni Clarissa. Mama nga ang tawag niya sa akin, pero hindi ko naman maramdaman ang kahulugan ng salitang yon. Nay?
Clarissa, bakit nakabihis kayo? Saan kayo pupunta? Doon kami sa kabilang barangay. May piyesta kasi. Inimbitahan kami doon ng nanay ng kaklase ni Clarissa. Ah, talaga? Teka, sandali. Magbibihis din ako. Hintayin niyo po ako, ha? Bakit pa? Nandun na yung tricycle na pinatawag namin Pakisabi na hintayin ako. Maliligo lang ako. Mabilis lang yon, Nay. Bakit ka nga hihintayin, Aber? Kasi sasama po ako. Ay nako, wag na. Bakit naman po? Kasi nagmamadali na kami. Anong oras na Tanghali ka nang nagising kaya dumito ka na lang sa bahay para may bantay. Saka mainipin yung driver na nakuha namin Mamaya mag-away lang kami pag pinaghintay ng matagal dahil sa'yo. Pero, Nay, Wala nang pero-pero ha. Dito ka na lang. Mag-uuwi na lang kami ng handa. Clarissa, tara na. Bakit gising ka pa? Hindi ka ba makatulog? hindi, Nay. Kaya nga napatimpla ko nitong tsaa para kahit paano kumalma rin ang kalooban ko. Bakit naman? Ninenervyos ka ba? Hindi po ako ninenervyos. Pero may bumabagabag lang po sa akin, Nay. Ano naman yun? Marami po. Lalo na tungkol kay Clarissa. Anong tungkol sa apo ko? Hindi ko lang po mapigilang isipin at mag-alala sa gastos para sa kurso na plano niyang kunin sa kolehiyo. Opo, may ipon ako pero paano kung kulangin, di ba? Habang tumatagal pamahal na ng pamahal ang mga gastusin. Hindi pwede na palabas na lang lagi yung pera ko. Dapat meron ding pumapasok. Anong plano mo? Mamamasukan ka ng trabaho? Opo, pero hindi dito. Ha? Saan naman? Teka. Huwag mong sabihin na mangingibang bansa ka ulit. Ganun na nga po, Nay. Ilang araw na rin po akong naghahanap-hanap ng hiring sa Taiwan at sa Korea. Kinausap ko na rin yung dati kong agency. Baka sakaling matulungan nila ako na makaalis ulit ng bansa. Kaya alis ka na naman? Paano na lang yung anak mo, Rosaline? Iiwan mo na naman siya sa akin katulad ng dati, ganun ba? Malaki naman po ang tiwala ko sa inyo na magagabayan ninyo si Clarissa. Andun na tayo, pero matanda na ako. Saka hindi man lang ba pumasok dyan sa kokote mo na baka sa gagawin mong yan, yung pag-alis mo ulit para magtrabaho sa ibang bansa tuluyan nang lumayo sa iyo ang loob ng apo ko. Baka magulat ka na lang pag uwi mo rito sa atin hindi ka na niya kilalaning magulang. Sobra naman po yun, Nay. Hindi ko naman po siya abandonahin. Magtatrabaho lang naman po ako para masustentuhan ang pag-aaral niya. Oo nga. Kaso baka sisihin mo ulit ako. Katulad na lang ng lagi nating pinag-aawayan dito na mas malapit sa akin yung anak mo kaysa sa'yo. Ayoko na ng ganon, Rosaline. Kasi alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang mali. Pinalaki at minahal ko yung anak mo na para bang tunay na anak ko na rin. Tapos susumbatan mo ko na sinanay ko siya sa ganito, sa ganyan, na sa akin siya madalas magsabi at nakikinig kaysa sa'yo na nanay niya. Bakit? Totoo naman ho Pakiramdam ko kung sino na lang ako sa pamamahay na to. Para akong estranghero kasi yun ang tingin ninyo sa akin. Akala nyo ba hindi ko yun napapansin, Nay? Pues para sa kaalaman ninyo, ramdam na ramdam ko na ibang tao ang tingin ninyo sa akin ni Clarissa. Na kayo lang ang nag-uusap at nagkakaintindihan, na kayo lang ang nagtatawanan, nagkakasundo. Paano naman ako? Pag sinusubukan ko na makisama sa inyo, naiitsapwera ako Normal lang naman yun kasi kauuwi mo lang dito sa atin. Baka nakakalimutan mo. Matagal na panahon ka rin na nawala sa bahay at sa buhay namin ng anak mo. Dahil sa inyo, pakiramdam ko nawawala na ako ng papel sa buhay ng anak ko, Nay. Kita mo?
Sinisisi mo na naman ako eh. Gusto ko lang pong maglabas ng sama ng loob. Kasi, oo, ako nga ang ina ni Clarissa. Pero mas kayo ang tinuturing niyang nanay. Ay ano bang magagawa ko eh? Sa akin nga lumaki ang anak mo. Magulat ka kung yung ibang tao ang ituring niyang nanay, di ba? Bihira namang babae to. Hoy, Rosalyn. Kung masama pala ang loob mo na sa akin mo iniwan ang anak mo nung araw, edi sana sinama mo na lang siya. O di kaya ibang tao na lang ang pinag-alaga mo sa kanya. Hindi yung ganito na nanunumbat ka pa. Ikaw pa talagang may gana na sumama ang loob, ah. Kaya nga para matigil na to, ako na lang ang aalis. Ako na lang ho ang lalayo kasi pagod na akong ipagsiksikan ang sarili ko sa bahay natin. Sa inyo ni Clarissa. Pagod na akong umasa na ituturing ninyo akong pamilya. Na ituturing pa akong nanay ng anak ko nang hindi nakadepende sa inyo. Sinusubukan ko naman po, Nay. Ginagawa ko ang makakaya ko para mapalapit sa inyo, lalo na kay Clarissa. Pero kayo ang unti-unting lumalayo sa akin dahil lang hindi kayo sanay na makasama ko. Tony, totoo naman na natatakot akong hindi magkasya ang ipon ko para sa pangkolehiyo ni Clarissa. Pero aaminin ko, malaking parte ng desisyon ko na magtrabaho ulit ay ang nararamdaman kong sama ng loob kina Nanay at Clarissa. Naisip ko kasi na hindi sila masaya na naroon ako sa bahay. Baka tinitiis lang nila na makasama ako. Ayoko namang araw-araw na lang mabigat ang kanilang kalooban sa tuwing nakikita nila ako. Ayoko rin na palagi kaming nagpapang-abot ni Nanay dahil baka kapag tumagal ay matutunan kong magtanim ng galit sa sarili kong ina. Kaya mas mainam pa sigurong bumalik na lang kami sa dati. Si Nanay ang bahala kay Clarissa at ako naman ang taga-abot lang ng pera. Mas maaatim ko pa na malungkot sa malayo nang hindi sila kasama kesa nasa malapit nga. Pero pakiramdam ko, nag-iisa lamang ako. Oo nga pala. Kaya ako pumunta dito sa kwarto mo para sana ibigay sa'yo tong passbook na to. Sige na, kunin mo na. Para sa'yo yan. Nakapangalan yan sa'yo. Passbook? Ma, bakit niyo po ako binibigyan ng ganito? Ano kasi, plano ko na dyan ihulog yung ipapadala ko. Pati na rin yung ipon para sa pag-aaral mo pag bumalik na ako sa ibang bansa. Aalis ulit kayo, Ma? Oo, anak. Nag-aasikaso na ako ng papeles para makalipad. May nahanap ng dati kong agency na bakanting trabaho sa Korea. Doon naman ako pupunta Ma, ngayon. bakit po kayo aalis ulit? Ha? Ay, para magtrabaho. At makapag-ipon ng pera pang kolehiyo mo. Pero, di ba meron naman po kayong ipon? Kaya nga po kayo umuwi dito sa atin, di ba? Oo nga, pero baka kasi kulangin, anak eh. Lalo, plano mong mag-nursing, di ba? Medyo magastos din kasi yun, kaya ayoko magpakakampante sa pera na meron ako. Kung gusto nyo, hindi na lang po ako magna-nursing. Yung kurso na lang na hindi masyadong magastos yung kukunin ko para hindi na kayo umalis, Ma. Kung kukuha ka ng kurso na hindi mo gusto, baka lalo ka lang mahirapan sa pag-aaral tulad ng sinabi ng lola mo. Napag-isip-isip ko, tama naman siya eh. Na dapat hindi ko ipilit ang gusto ko kasi hindi naman ako mag-aaral. Tsaka ayoko na pagdating ng panahon, sumama ang loob mo sa akin kasi pinilit kitang gawin ang ayaw mo. Ma, hindi naman po tungkol sa kurso yun eh. Tsaka, na-realize ko na tama rin naman po yung mga sinabi nyo.
Hindi lang naman pagiging nurse ang susi para makapag-abroad ako. Marami pang iba. Yung mas in demand ngayon. Tsaka ayoko na umalis na naman po kayo kasi nabanggit sa akin ni Lola na nag-away daw kayo nung nakaraan tungkol sa akin. Nagagalit daw kayo kasi mas malapit daw po ako sa kanya. Hindi, anak. Pasensya ka na. Masyado lang ako nadala ng damdamin ko kaya nagalit ako sa lola mo at nakapagsalita ng masakit sa kanya pero hindi ko yun sinasadya. Napagtanto ko na tama siya. Matagal akong nawala sa buhay niyo. Lalo na sa buhay mo. Kaya wala akong karapatan na diktahan ka sa kung paano mo ako dapat tratuhin. Pero sinusubukan ko naman po, May. Sinusubukan ko na maging panatag sa inyo, na magkaroon tayo ng koneksyon at malapit sa inyo kahit paunti-unti. Kayo pa rin naman po yung mama ko, diba? Pero hindi po ganun kadali na mawala yung pagkailang. Siyempre matagal din tayong di nagkita. Tsaka nahihiya po ako kay Lola kasi sanay siya na kami yung mas malapit sa isa't isa. Ayoko pong saktan yung damdamin niya. Tsaka marami po akong sama ng loob sa inyo lalo nung umalis kayo para magtrabaho sa malayo. Pero anak, alam mo naman na ginawa ko lang yun para sa iyo, di ba? Alam ko po yun, Ma. Pero sobrang abala niyo po sa trabaho eh. Bihira na lang kayong tumawag sa akin. Hindi na tayo madalas nagkakausap hanggang sa... Ayun, nasanay na lang po ko na may mama nga ako pero hindi ko naman nararamdaman. Patawarin mo ako, anak. Ang laki nga ng pagkukulang ko sa'yo. Ma, hindi naman po kayo nagkulang pagdating sa pagpapadala ng pera para mabigay yung mga pangangailangan ko eh. Pero higit pa po sa mga material na bagay, kailangan ko po kayo bilang nanay. Kailangan ko po yung pag-aalaga nyo, yung presensya nyo. Ma, alam niyo ba na masayang masaya ako nung binalita ni Lola na uuwi na kayo dito sa bahay? Mas nadagdagan pa yung saya na naramdaman ko nung sinabi niyong di na kayo aalis. Na di niyo na ako iiwan ulit. Miss na miss ko na po kayo, Ma. Kaya sana wag na po kayong umalis. Wag niyo po sana akong sukuan. Pilitin at gawin niyo po yung makakaya niyo para makuha yung loob ko. Sige na naman po, Ma. Dito na lang po kayo para magkasama-sama na tayo. Tony, yun ang unang beses na naramdaman ko ang pangungulila sa akin ng anak ko matapos ang mahabang panahon na magkalayo kami. Muling nakiusap sa akin si Clarissa na baguhin ko ang isip ko. Nagsabi pa nga siya na kung gusto kong magnegosyo para may mapagkakitaan, tutulungan daw niya kami ni nanay. At sino ako para tanggihan ang pagsusumamo ng anak ko? Oo, hindi na ako tumuloy sa plano kong pangingibang bansa. Sa halip, nagtayo na lamang kami ng sari-sari store na kalaunan ay lumago at nagkaroon na kami ng bigasan. Pero maliban doon, nagpapasalamat ako sa Diyos na unti-unting naging maayos ang relasyon ko kay nanay at sa aking anak. Nagtutulungan na kaming tatlo para mapabuti ang aming pamumuhay. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Rosalyn. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.